Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update kay Pastor Kibuloy at kay Senator Risa Hontiveros. Kaya di ba matagal na yung arrest warrant na inisyu ng Senate laban kay Pastor. Tapos yun pa, dalawang warrant of arrest galing sa Pasig RTC at Davao RTC. So mag-isang buwan na ata eh. Hanggang ngayon, di pa rin na-aresto si Pastor Kibuloy. Ano ang reaksyon ni Senator Risa? Nako, nagre-reklamo na siya. Aburido. At saka sa isang interview kahapon, wala na. Nanawagan na siya sa PNP na mag-step up. Do better, sabi niya. Bakit hanggang ngayon hindi pa na-aresto si Pastor Kibuloy? Medyo may pagkaano na. Sign ng impatient. Okay, ito yung sabi, statement ni Senator, balita ito sa Philippine Star. There could already be a failure of intelligence if it is taking them this long to identify his whereabouts. Okay. The PNP should do better by revoking Kibuloy's gun licenses and cracking down on his alleged private army. Okay, dagdag pa niya. Why is the PNP turning a blind eye on this? The PNP should really do better. Okay, so na-pressure na ngayon ang PNP. Kasi senadora na yung nagpapalwap eh. So dito mo makita na talagang atat na atat si Senator Hontiveros na maaresto si Pastor Kibuloy. Then, pag naaresto na siya, expected yan, iti-turn over siya ng police para mag-appear sa Senate hearing. Parang kung sa dito pa sa Mindanao, parang Rido, clan war, bloodbath between Kibuloy and Risa. So, ang tanong, bakit hindi matukoy-tukoy ng PNP kung saan si Pastor Kibuloy? Inamin mismo ng NBI at saka PNP na nahihirapan sila. Ang NBI, may mga gadgets yan, yung tracking devices. Na-track nila ang isang tao kung gumagamit siya ng mga electronic gadgets. Mismo ang regional director ng NBI nagsabi na hindi gumagamit ng electronic gadgets si Pastor Kibuloy kaya hindi nila matrack. Okay, ano pa? Yung PNP regional director General Delvo, umamin din siya na hirap sila sa pag-identify ng whereabouts ni Pastor Kibuloy. Binigyan na nga sila ng tip ni PRRD na doon lang siya nagtatago sa kanyang compound sa Tambayong, correct me if I'm wrong, Tambayong, Davao City. Kung nandun yung compound ng KOJC, nandun siya, puntahan ninyo. Pinupuntahan naman, kailang napakaluwag daw yung compound. Sana mapasyalan ko rin nun. Maswerte yung mga vloggers na inimbita ni Pastor Kibuloy na pinasyal sila sa compound na yun. Napakaganda daw, sabi ng mga So, doon, punta nyo. So, ang mga workers naman ng KOGC, sabi ng NBI, PNP, very cooperative. Sige, pasok. Sige, hanapin nyo. So, ang laro ngayon is hide and seek.
So, intelligence talaga ang kailangan dito. Kung mahina ang intelligence, wala. Okay, naalala ko tuloy si DJ Bantag. More than 2 years na mula nung na-issuehan siya ng warrant of arrest. Hanggang ngayon, di pa rin nila mahagilap. Ganyan din. Saan nagtatago si DJ Bantag? Walang nakakaalam. Bakit hindi nila matukoy-tukoy? Lack of intelligence. 2 million bounty na po ang ulo ni DJ Bantag. Wala pa rin kumakagat na kasi kung example lang ito. Kung doon siya nagtatago sa Cordillera Administrative Region, palagay ko 99% sa mga Cordillerans tutulungan nila si DJ Bantag. Paano nila tutulungan? Ayun, tikom ang bibig. Kasi kadribo ang karangalan ng buong Cordillera, yung Igorot tribes na nakataya. Naniniwala sa aking experience. 99% sa mga Cordillerans naniniwala kay DJ Bantag na hindi niya ginawa yung akusasyon. Kasi akusasyon pa lang yun eh. Hindi pa naman siya proven guilty. So, naniniwala ang mga Cordillerans, 99% sa aking experience, na hindi niya ginawa. So, kung dahil hindi niya ginawa, hindi tutulungan nila. Ganon yung nakikita ko. Kaya kung doon siya nagtatago sa Cordillerans, ay hindi nila talaga doon. Hindi nila talaga mahahanap. Kasi may may mass-based support. So, hindi sabihin kung nasaan, tapos tinutulungan sa pagkain, comfort, everything. Ganyan din si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? KOJC, kingdom niya, compound niya yan hindi natin alam. May mga secret taguan na nagawa dyan. Doon lang siya. Or kung hindi man siya sa KOJC, dyan sa Davao City, malala ko yung MNLF, marami-raming kapatiran nating Muslims na nakatira sa Davao City. Nagpahayag ng suporta ang mga members ng MNLF. May napanood ko interview, babae. Handa kaming tumulong kay Pastor Kibuloy in any way. Sabi babae. Plus yung mga leaders. Yung si Attorney Fontanilla, yung spokesman. Plus yung leader. Talagang kasi ang daming natutulungang Muslim students si Pastor Kibuloy, mga napag-graduate niya. And even the katutubo. Maraming nagmamahal kay Pastor Kibuloy, basta dyan sa Davao, yung mga katutubo. So, pwede, nandyan siya sa area ng mga kapatiran nating Muslim. Pwede, nandyan siya sa area ng mga katutubo. Napakaluwag ang Davao City. The largest city in the world when it comes to land area. Palipat-lipat lang din siya mga tribal areas dyan. Nako, hirap. Talagang it will take time. Kaya medyo naawa na rin ako kay Senator Hontiveros dahil nakikita ko gustong-gusto niya talagang maaresto. Excuse me. Gustong-gusto niya maaresto si Pastor Kibuloy. Naiintindihan ko rin ang PNP, ang NBI, ang law enforcement agencies. Naiintindihan ko yung kalagayan nila kasi nasubukan ko rin yung ganyan, yung maghanap. Hindi yung mga fugitives na may warrant of arrest. Yung paghanap ba ng mga komunistang rebelde sa bundok. Hindi namin mahanap-hanap. Bakit? Nandyan lang sa mga barangay, pinaproteksyonan ng mga masa nila, yung mga tao.
Noong una, nung marami pa silang mass-based support. Kaya wala. Abutin kami ng buwan-buwan sa paghahanap sa NBA. Nandyan lang pala, kalaro namin ng basketball. Kasi tinatago sila at tinutulungan sila ng mga tao. So, ganyan ngayon ang kalagayan ni Pastor Kibuloy, DJ Bantag. Marami silang suporta sa mga tao kung saan nagtatago sila. Kaya talagang mapupurnada, maaburido si Senator Hontiveros. Abutin ng taon-taon, I don't know kung kailan nila mahuli si Pastor Kibuloy.